At mapagpalang araw muli sa inyo mga guys. Narito naman po tayo muli sa ating channel para makapag-share sa inyo ng konting kaalaman o knowledge para kapulot po tayo ng isang trouble ng ating sasakyan na kung saan pag pinaandar po natin meron pong misfire sa kanyang engine. So try nating paandarin, paobserbahan at paano natin solve ang isang trouble na to na pwede nating mapulutan ng aral at ano ang dapat palitan na piyesa sa kanyang system. So nunaskan natin mga sir yung ating ECU. Yan po yung dalawang fault code, pero tutukan muna natin itong P1676 na error code. Intermittent po ang kanyang status. So nakalagay dito controlled alternator fault, value receive incorrect, and BSS network or di kaya BSI network. So yun po sir ang ating iti-check, iti-solve muna para malaman natin kung ano ang problema nito. So yan mga sir yung kanyang alternator. So bubuksan natin yan at checkin natin kung ano ang sira nito. Mga sir, buksan na natin. So ayan. So ito pala yung kanyang connection dito sa signal ng BSI. Mula dito may connection pala siya ng wire. Ang kanyang end connection is ito siya. So tumugma siya dito sa bolt na to. Ito yung kanyang computer reference or ECU reference. So ito yung kabuuan ng kanyang voltage regulator. Ayan. So nagcha-charge naman siya, pero problema hindi accurate yung pagkakabigay ng kanyang signal doon sa ECU. So ito yung titingnan natin, yung kanyang voltage regulator. So kung napapansin natin guys, parang maiksi na yung kanyang carbon. Yan yung kanyang carbon na yan, oh. Yan, maiksi na, parang wala na siyang gaanong hindi na lumalabas. So kaya medyo mahina na yung bigay ng kanyang voltahe.
ang value is mahina na. Yan, so try nating palitan to. Mapapansin natin yung kanyang shock dito kinain na, malalim na. So okay pa yung yung stator niya, pero ito problema kanyang shaft. So kailangan nating i-repair to dahil pwede pa namang i-repair. Yan, tapos yung kanyang palitan na lang to siguro ng buo ng kanyang brush. So at saka cleaningan lang. Yan, naikabit na natin yung kanyang alternator. Yung tensioner na lang ang ating ikabit at pwede na. Ikabit na natin yung kanyang wire 10mm na bolt para mounting ito para sa tensioner niya. Tapos nito sa baba 10mm din na bolt. So nakabit na natin yung kanyang positive doon. Yan, nakabit na natin. Tapos yung kanyang signal wire papunta sa ECU. So, ano po. So ang kulang na lang yung kanyang tensioner. So magtutorque tayo dito ng 30 Nm. Tatlo po yan na bolt. Yan, ito po yung isa. Yan po yung isang bolt na higpitan natin ng 30 Nm. So ayan mga sir, nakabit na natin yung kanyang tensioner. Ayan, so pag release ng tensioner, gagamit lang po tayo ng 30mm na socket. Ayan. Ayan yung socket na yan, 30mm yan. So kabit natin, tapos saka natin i-release yung tension nya. Yun, yung magatik na yun, na-release na natin. Yan, dahan-dahan lang na i-release. So nakatensyon ang ating belt. Yan, ito po yung lock nya. So i-release lang natin yan gamitan ng socket wrench 30mm, then ma-release to. So nakapag-tensyon na siya sa kanyang belt. Ganun lang po kasimple. 5 minutes na paanda. So 2 minutes and 23 seconds pa lang. Yan po yung kanyang kondisyon ng kanyang temperature. Mababa lang, 700 rpm sa mga 84 degrees Celsius rpm natin. Yun. Pagkataas yung canister, constant pa rin yung kanyang thermostat temperature. Ayan yung kulang temperature, constant pa rin 84 degrees. Tapos pag nag-revolusyon natin, hindi na siya kumakatok. So mga 1 hour nang gumana yung ating engine. So binabasa pa ng ECU ang lahat ng data para ma-refresh ang kanyang memory.
Yan. So, scan natin uli. Tingnan natin kung ano makita natin. Okay. Clear natin. Okay. So, ayan sir. So, pagkatapos natin na break in, ayan, mga isang oras na break in natin. Ito na pong anda ng ating makina. Anda ng kanina. Ayan mga sir, sana isa muli nakapagbigay ako ng aral sa inyo regarding sa ating makina. At hanggang sa muli. Bye bye. God bless.